中方再次敦促菲方重视中方严正关切，信守承诺，停止在海上滋事挑衅，停止采取危险举动，停止对中国的攻击抹黑，尽快拖走非法坐滩的军舰，避免破坏南海的和平稳定，损害本地区国家的共同利益。中方将继续按照国内法和国际法采取必要措施。So maganda rin talaga maglagay tayo ng mga struktura. Hindi lang sa Pag-asa Island, maglagay tayo sa ibang mga teritoryo pa natin. Di ba mga utol? So pakinggan naman natin itong mismong panayam kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Ang behavior kasi ng itong Chinese Coast Guard, PLA Navy, Chinese Medusas are sometimes unpredictable. They do not adhere to the international order, sa rule of law. Parang sometimes unpredictable. Unpredictable talaga. Hindi. Kaya wala na silang, tama nga yung sinasabi niya, they do not adhere to the international order and the rule of law. Yung batas lang nila o kung anong inatas sa kanila siguro ng kanilang gobyerno. Itong China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Pati Chinese Navy, mga utol. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Bunsod na rin sa patuloy na paglala ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pangaagaw ng teritoryo at panggigiit at panggigipit, pangaharas nitong China sa ating Philippine Coast Guard at dito sa Pilipinas, marami ng mga suhestyon o opinyon o mga plano ang ating gobyerno kung paano tatapatan ang mga bagay na ito. So, medyo good news itong bibigay ko sa inyo pero panoorin muna natin itong isa sa mga eksena sa West Philippine Sea. Yan mga utol, itong eksena na to, kung saan yung biglang dumami ang Chinese Maritime Militia dyan sa ating mga katubigan. Okay mga utol, sa Julian Felipe Reef ito, tinatayang nasa 135 Chinese Maritime Militia ang pumunta dyan sa lugar na iyan, sa Julian Felipe Reef. So, ito ay more or less mga 175 nautical miles sa ating teritoryo. So, sa madalit sabi, ito ay within our exclusive economic zone na siyang inaangkin ng China. At kung napanood nyo yung pambobomba ng tubig sa Baho de Masinloc at sa Ayungin Shoal, nito lamang December 9 and December 10, mga utol, good news itong panonoorin nating gagawa natin ng reaction na video. Bago at upgraded station ng PCG sa Pag-asa Island, pinasiniyahan. So, inauguration ito ng bagong istasyon ng Philippine Coast Guard dyan sa Pag-asa Island kung saan itong Pag-asa Island ay gusto ring angkinin nitong China. So, pakinggan na natin to. Sinayaan kahapon ng Philippine Coast Guard ang kanilang bago at upgraded na istasyon sa Pag-asa Island. Pinangunahan ng inaugurasyon ng mga opisyal ng PCG kung saan nagsilbing espesyal na bisita si National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Ang tatlong palapag na Coast Guard Station Kalayaan ang magsisilbing base ng PCG kung saan matatagpuan ang kanilang radar, satellite communication, coastal cameras, gayon din ang vessel traffic management system technologies. Teka lang mga utol. Ito yung talagang pilit na hinahadlangan ng China yung makapagtayo tayo ng mga ganito, mga structure sa mga disputed, dapat hindi naman talaga disputed territories Kasi atin naman talaga nasa loob ng ating exclusive economic zone. So may karapatan talaga tayo, particular dyan sa Scarborough Shoal at saka sa Ayungin Shoal, mga utol, kung saan nakastation yung BRP Sierra Madre. Pero ang plano, di ba, na kumbaga hinahain na sa Senado na yung Ayungin Shoal, mga utol, instead na BRP Sierra Madre, mag-construct tayo doon ng permanent structure na talagang magpapatunay o magsasabi, mag-state na atin yung lugar na iyon. Napilit pinapaalis yun ng China, mga utol, kaya nga binobomba ng tubig yung mga Philippine Coast Guard natin pag nagkakaroon ng resupply mission, di ba? Kasi para sa hindi nakakalam, doon sa BRP Sierra Madre, kung saan yun ay nakadaong o nakastation sa Ayungin Shoal, may mga personals po tayo doon na nagbabantay. Kaya yun dinadala ng mga resupply. Okay, mga supply nila na pangangailangan nila. Anyway, mga utol, itong pagpapasinaya ng
bagong station ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island, isang malaking hakbang ito para sa ating gobyerno. Pero sana dagdagan nila, no, yung mga teritoryo natin, lagyan rin ng mga ganito. Kung sakali man, kasi kulang nga tayo sa barko na pwedeng magpaikot-ikot dun sa ating mga teritoryo. So, tingnan natin yung mga pictures, mga utol. Ayan yan, no? Yung bagong istasyon ng ating Philippine Coast Guard. So, inauguration na ito. Ito yata yung National Security Advisor natin, Eduardo Año, Edgardo Año. Basta yung National Security Advisor natin. So, yan po yung bagong station ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island na 'di ba nangyari na parang pati itong Pag-asa Island mismo kung saan may community tayo, mga utol, may mga nakatira diyan mga Pinoy na gusto ring angkinin mismo ng China. Grabe, 'di ba? So maganda rin talaga maglagay tayo ng mga struktura. Hindi lang sa Pag-asa Island, maglagay tayo sa ibang mga teritoryo pa natin, 'di ba mga utol? So pakinggan naman natin itong mismong panayam kay National Security Advisor Eduardo Año. Ang behavior kasi ng itong Chinese Coast Guard, PLA Navy, Chinese producers are sometimes unpredictable. They do not adhere to the international order, sa rule of law. Parang sometimes unpredictable. Unpredictable talaga. Hindi. Kaya wala na silang, tama nga yung sinasabi niya, they do not adhere to the international order and the rule of law. Yung batas lang nila o kung anong inatas sa kanila siguro ng kanilang gobyerno. Itong China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Pati Chinese Navy, mga utol. So talagang harap-harapan na, lalo pang lumalala kahit mag-usap. Sabi nga wala daw kwenta yung direct line of communication. Diba? Nag-usap na naman si President Bongbong Marcos at si Xi Jinping na may pinaprocess daw sila na maayos na pag-uusap tungkol dyan sa problema natin sa West Philippine Sea. Pero just the same, baka wala nga nangyari. Lalo lang lumala yung sitwasyon, lalo lang lumala yung ginagawa ng China Coast Guard. So palagay nyo ba ito'y hindi alam ng kanilang presidente? Di dapat nananagot yun sa kanya, di ba? Kasi kung Philippine Coast Guard natin ang gumawa ng ganyan, tapos walang utos galing sa ating Pangulo, malilintikan niya mga yan. Kaya nga hindi makagalaw ang ating Philippine Coast Guard dahil wala silang mandato. Okay, wala silang mandato galing sa nakakataas, galing sa ating Pangulo. Ang mandato nila, meron silang standard operating procedures, yun lang sinusunod nila. Hindi sila nag-engage. Malamang ang atas sa kanila huwag kayong mag-engage kahit anong gawin ng China. Bawal kayong mag-engage sa gulo. So ganun tayo kahigpit na patunayan na tayo'y sa tama lamang dumidepende. Paano kung lagi nga tayong ginaganyan itong mga Chekwa na to dyan? Diba? Parang nakakainis na rin na yung mga Coast Guard natin walang palag. Hindi sa ayaw nilang pumalag, hindi sa dahil natatakot sila. Natatakot sila mo wala nang hanap buhay. Dahil pag sila pumalag at wala yun sa atas ng mga nakakataas sa kanila, malilintikan sila. So, 'di ba? Pero wag nating iisipin na ayaw pumalag ng mga Coast Guard natin doon sa ginagawa sa kanila. Sino ba namang hindi aalma? Yung langgam nga, pag tinapaka mo, kakagatin ka. Yung bahay nila, di ba? So, kaya lang, sumusunod sa itinakda ng batas ang ating Philippine Coast Guard. Kaya kudos po sa inyong lahat dahil napakatibay ng inyong pagtitimpi para lamang sa panig ng tama. Okay? So kaya rin maraming kumakampi sa ating mga bansa. Tuloy muna natin to. Kaya yung sinasabi niya na gray zone tactics, actually hindi na yung gray zone. It's pure bullying and it's pure illegal. So hindi na yung tinatawag na gray zone. And it's not acceptable in the international law. Ang problema nga kasi, kahit nga hindi nga acceptable sa international order, wala namang magsasanction sa China. Wala namang batas talaga na magsasabi, ikulong, o tablahin na ng buong mundo yung China. Wala namang ganong sanction So, kaya walang takot itong China na gumawa ng ganyan. Unless tablahin sila ng buong mundo, yung United Nations. Tablahin na nga natin to, kukulit, ayaw sumunod sa patakaran natin. Yung po mga batas na yan na sinasabi, napagkasunduan po yan
ng United Nations. Yung po yung palagi ang binabanggit. Na palagi rin nalang binabanggit, di ba? Sabi sa statement ng China, in accordance with international law daw, ang kanilang ginagawa, lawful and justified. Yun daw yung ginagawa nila. Pero kabaliktaran po yun ng itinakda ng international law. Kahit hindi ko kabisado, alam kong mali kasi may itinakda ng international law na exclusive economic zone na siyang hindi iginagalang ng China. So paano sila gumagalang sa international law? Kasi ang tanong, sinong magsusuweto sa kanila sa kanilang ginagawa? 'Di ba? O paulit-ulit lang nila gagawin 'yan. Hindi 'yan ang katapusan. Hindi lang 'yan ang mangyayari. Diyan sa West Philippine Sea, hindi lang 'yan ang mangyayaring water cannoning, hindi lang 'yan ang mangyayari pangaharas, hindi lang 'yan pagbabangga, hindi lang 'yan, hindi yan ang katapusan. May mangyayari at mangyayari pa sa mga susunod na araw. O hanggang tumigil ba tayo? Titigil ba ang China? Palagay ko titigil lamang ang China pag nagkaroon ng standoff in between United States and China. Palagay ko. Yun yung pagkaparaan o yung iba pang bansa may kasama tayo tapos magkaroon na ng harangan na talagang digdigan na. Doon lang yung mga pagkakataon na medyo magbaback off sila. Pero habang tayo pa rin yung nahaharap nila, malamang sa malamang hindi sila titigil. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Diba? Nakakapiko na Pero maganda to Ito lang masasabi ko, maganda tong proyekto na to. Itong bagong station ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island. At sana malagyan natin ng mga istruktura. Diba yun nga hinahadlangan ng China? Yung maglagay tayo ng istruktura sa Ayungin Shoal kasi pag naglagay tayo doon, tuloy-tuloy na yan. Ginawa nila yan. Gumawa sila ng mga artificial islands doon sa mga disputed territories. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa ibang mga kahit bahay natin, yung Vietnam, inaagawan nila, Malaysia. So ano masasabi nyo mga utol? Nakakaano na rin, parang nakakaumay na pero kailangan natin tutukan at nang malaman ng buong sambayan ng Pilipino na meron po tayong laban dyan sa West Philippine Sea. Pinaglalaban natin ang ating karapatan. Kaya hindi rin ako magsasawa na ibahagi sa inyo yung mga pangyayari dito. Okay, hindi po tayo nagbabalita. Ina-update ko lamang kayo sa nangyayari dito sa ginagawa sa atin ng China. Until then, titingnan natin kung hanggang saan makakaabot ito. Ano ang kalalabasan nitong panggigipit at pagpipilit ng China na agawin ang mga teritoryo ng Pilipinas. Hanggang saan at ano ang kalalabasan. Yun yung gusto nating malamang lahat. Sana. Muli namang binigyang pagkilala ng National Security Council ang mahalagang papel na ginagampanan ng PCG upang protektahan at bantayan ang mga karagatan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Yun mga utol. Bantayan ang karagatan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas ngunit sana ay huwag mauwi. Sana, yung sinasabi ko sana, ay huwag mauwi sa gera o digmaan. So ano masasabi nyo mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa UNTV. Maraming salamat rin sa inyo sa pagtutok. Diba? Dapat sama-sama tayo dito sa laban na ito. Kasi problema to ng ating bansa. Hindi to problema ng ating Pangulo. Problema to ng lahat ng Pilipino ng buong Pilipinas. So, maraming salamat sa inyo. Paki-share ng video, paki-like na lang mga utol. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. God bless the Philippines.